Kapag ang nananalangin po ay mayroong masamang gawain, may masamang puso, iisa lang po ibig sabihin nun. Manalangin ka na maghapot magdamag, hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Pagka masama ang puso ng tao, masama ang gawain ng tao, imposible pong pakinggan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang hain ng masama, karumal-dumal sa Panginoon. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Nalulugod siya pag ang nananalangin matuwid. Yung pait po, parang lason yon. Yung pait sa kalooban, galit, inggit, kung ano-anong mga masasamang nasa kalooban ng tao, yan po nakakapirwisyo sa katawan. Pag ang puso mo po'y malinis, maligaya, para ka na lang naggagamot, meron kang kagamutan. 17:22 ng Kawikaan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ayan, magkakasakit ka po pagka meron kang bagbag na diwa sa puso. Pagka masaya ang puso, mabuting kagamutan. Kaya po ang obserbasyon ng mga sayantipiko sa buong mundo, yung mga taong sumasampalataya sa Diyos, natutong magpatawad, natutong mag-alis ng galit, mas malulusog kaysa sa mga taong laging may pait sa puso. Tandaan niyo po yan. Kapala nahihirapan tayo, huwag tayo magreklamo. Buwisit na buhay to, buwisit na bahay to. Ba't ganun? Yung buhay ang buwisit, bigay ng Diyos yun. Kaya ka buhay, bigay ng Diyos yun. Puro na lang kahirap, puro problema. Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nasasaktan mo ang kalooban? Isang aral yun na dapat nating matutunan. Gagalit ang Diyos pagka nakakarinig siya ng mga ganun na salita sa tao. Mag-iingat tayo. At ang dyan, yung pagtitiis. Lalo mo dapat masabi sa harap ng Diyos na kahit na po ako mahirapan, Panginoon, kahit na po mayroong mga mabibigat na mga sama ng loob sa aming mga kaaway, sa mga kapwa-tao, huwag mo lang po kaming iiwanan. At nangangako kaming hanggang sa katapusan, aming ipagpapatuloy ang aming sinimulang pagkilala at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo lang po kami, Ama. Yon ang dapat nating maisa-isip. Magandang gabi po, Father. Tatanong ko lang po kung ano po ang paraan ng isang tao para mapalapit sa Diyos Ama sa langit. Kung paraan ng tao, walang kwenta yun eh. Yung paraan ng Diyos para tayo mapalapit sa Kanya, yun ang pinakamaganda. Ano po yun? Maganda yun, ano? Opo. Sige. Sa 6:44 ng Juan, Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin. ayun. Hindi pwedeng ang tao lumapit sa Diyos eh. Hindi mo, ikaw mismo, lalapit ka sa Diyos, hindi pwede. Sa iyong kagustuhan, hindi ka pwedeng makalapit sa Kanya eh. Walang kapangyarihan ng taong makalapit sa Diyos. After all, napakadakila niya para tayo mismo lumapit sa Kanya. Sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin, maliban ng iyong Ama, ilapit siya sa akin. Therefore, ang Diyos pala ang gagawa ng paraan para tayo malapit sa Kanya. Ngayon, ano? Ngayon, paano yun? 26:18 ng gawa ng mga apostol. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ayun. Ang paraan pala para tayo makalapit sa Diyos, ano? Madilat yung ating mata. Upang umalis tayo sa kadiliman, bumalik tayo sa ilaw. Mula sa kapangyarihan ni Satanas, bumalik tayo sa Diyos. Ang paraan, madilat ang mata. At kailangang madilat ang mata. Bakit? Ano ba ang mata natin? 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, Si Satanas yun, ayun, Diyos ng sanlibutan. Ginawa niya, binulag niya, alin? ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo
ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya pala kailangan idilat yung mata natin. Binulag pala ng demonyo yan eh. Eh sino yung nabulag? Yung mga hindi sumasampalataya. Kaya para maalis yung pagkabulag, kailangan sumampalataya ka. Pag sumampalataya ka, madidilat ngayon mata mo. Pag madilat na, matututo ka ngayon ng paglapit sa Diyos, ano? Yun ang paraan ng Diyos, didilat muna mata mo. Pag matututo ka ngayon, makakaunawa ka, ibig sabihin, madilat ang mata. Lalapit ka na ngayon sa Diyos. Pag lumalapit ka na sa paraan ng Diyos, anong sabi ni Kristo? Sapagkat Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. ayun, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, lalapit sa akin. At yung lumalapit sa akin, hindi ko tataboy kahit sa anong paraan. Kasi, kaya ka nakalapit dahil ang Ama na ang gumawa ng paraan, binuksan ang mata mo eh. Yun ang kailangan. Mabuksan ang mata at sumampalataya. Doon ka. Biblically speaking, if you want it biblical, babasahin ko sa iyo ang 15:19 ng Mateo. Pakinggan mo. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalo niya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Sa puso nang gagaling, pati isip nga eh, sa puso nang gagaling eh. Kaya nga tinan mo, laging nakakapanaig ang puso eh, kaysa sa isip. Kasi mismo yung isip, sa puso nang gagaling yon. Sabi ng Biblia. Mali yung paniniwala nung iba na mas mataas ang isip kaysa sa puso dahil mas mababa ang puso. Mali yung notion na yun, ano? Unang-una, bigyan kita ng pag-iisipan, kapatid, ano? Ayon sa Panginoon Kristo na siya'y authority kasi kasama siyang lumalang sa tao, yung salita ni Kristo, ang sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip. Ano yun? Totoo yun eh. Kasi siya ang authority, kasama siya sa paglalang ng tao. Pati nga yung pagpatay, sa puso rin ang gagaling yun. At sa yung pangangalo niya, sa puso rin ang gagaling yun. Ano? It is the heart that dictates our actions. Ang puso yan. Yung isip, sa puso rin yun eh. Kaya may taong masama ang isip kasi masama ang puso. Meron tao, it follows eh. Pag masama ang puso mo, masama rin ang isip mo. Pakinggan mo sa isang talata ng Lucas 6. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kanyang puso. At ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Kita mo, ang mabuting tao kumukuha ng kagalingan sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Yung di namang masamang tao kumukuha ng kasamaan sa masasamang kayamanang nasa kanya rin puso. Therefore, it is the heart that is the root of all actions that is being done by man. Lahat ng kanyang ginagawa, salita, gawa, pagtingin, nanggagaling yan sa puso, Sister Luz. Totoo po yun, Brother. Yung kilos ng kanyang kamay, galing yan sa puso. Kung biblical ang gusto mo, tinatanong mo kasi biblically speaking, and I want to be real biblical to you. Kasi ganun ang gusto kong mga tanong eh. Gusto nila biblical eh. Kasi merong mga kuminsan scientific mo rin sasagutin, di ba, Sister Luz? Pero pag sinabi ng biblical, ang patunay nga na totoo yung sinasabi ni Kristo, kapatid, ano? Sabi kasi ni Kristo, sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip, mga pangangalo niya, pagpatay, pakikiapid, pagnanakaw, galing sa puso yan eh. Pati pagsaksi sa di katotohanan. Di ba ganun, kapatid na Joseph? Sa puso nang gagaling yan. Ang tao, kahit hindi mo po nakikita ang puso, pag nakita mo na yung ginagawa, nahahayag na sa'yo kung anong klaseng puso meron ng tao na yon. Ganun yan, kapatid. Bigyan po natin ng chance o ng pagkakataon ng ating kaisipan, ng ating mga puso na makapakinig ng talagang doktrina ni Kristo
Subukan nyo lang mga kapatid. Huwag kayong umanib kung ayaw nyong sumama sa amin. Huwag kayong aanib. Makinig lang po kayo para matulungan namin kayong huwag kayong madaya, huwag kayong manigaw, para huwag tayong matulad doon sa mga taong hinuhulaan sa Biblia na magpapakasama pa ng magpapakasama. Bigyan po natin. Masasabi ko na kung mayroong bagay na magkakaroon ka ng kabutihan, matututo ka ng pagkatakot sa Diyos, ng pagmamahal sa kapwa, at saka ng kaligtasan, ang Biblia lang ang makakagawa nun. Ang Biblia kasi, mga banal na kasulatan, ito'y ginagamit para ang tao'y ituwid. Kalawang Timoteo 3, versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ayon, sabi ang mga banal na kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Itong Biblia ang pinaka-instrumento ng Diyos para tayo maturuan, masaway, masansala yung mga maling gawain sa buhay ng tao, mapigilan tayo sa masama, at matuto tayo ng katwiran. Ano mangyayari pag natuto tayo? Sa 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao ng Diyos para maging sakdal, tinuturuan talaga. Ang turo, manggagaling sa Biblia. Yun ang halaga ng Biblia, kapatid. Para matuto tayo ng kabutihan, kagandahang asal,